Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend at para po maunawa natin itong earthquake swarm, makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng PHIVOLCS. Magandang gabi po, Dr. To, si Ryan Lisiges po ito at kasama natin si Sheila Natividad ng PTV. Yes sir, and ma'am, magandang gabi din po sa inyo. Opo, Doc, ano po yung pinakahuli nating assessment ng PHIVOLCS sa malakas na lindol na nangyari dyan sa Sarangani kahapon? Ito po ba ay konektado doon sa magnitude 7.8 or aftershock po ba ito, Doc? Based sa current analysis namin, we do not consider yung magnitude 6.5 kagabi as an aftershock of the magnitude 7.8 earthquake noong June 8. Although parehong nangyari ang dalawang lindol sa Cotabato Trench region, mukhang magkaibang fault ang pinagmulan nila. So this is, kung titingnan natin yung signature ng lindol, meron tayong parang fingerprint ng lindol, pinapakita nito kung paano gumalaw ang mga bato sa ilalim ng lupa. So yung June 8, ang signature niya is yung thrust faulting. While yung kagabi naman, it's strike slip, yung sideways na movement. So, magkaiba po sila and posibleng yung June 8 earthquake ay nag-transfer ng stress sa mga strike slip faults natin na malapit sa Cotabato Trench. And siya yung naging reason kung bakit meron tayong magnitude 6.5 kagabi. Sir, kumusta po? Meron pa rin po bang aftershocks dun sa nangyari na magnitude 7.8 na lindol? Kasi ilang aftershocks na rin po yung ating naranasan at dito rin po sa magnitude 6.5 kahapon. So pinagsama na natin yan as of kanina, meron na tayong 10,555 aftershocks, pero this is for the magnitude 7.8 and yung 6.5 kagabi. So pinagsama na natin and as of 5 p.m., nasa 119 na lang yung aftershocks natin. So we started for the first 24 hours, nasa 1,083 aftershocks. And then kanina, nasa 119 na lang. So kita naman natin yung trend, pababa yung number ng aftershocks natin. Doc Toto, ditong mga nakarang araw, tuloy-tuloy yung nararanasan ng yung lindol ng ating mga kababayan. In fact, dyan sa Bolinao, Pangasinan, if I'm not mistaken, March pa nag-start yung tuloy-tuloy na paglindol. Ito po ba yung tinatawag na earthquake swarm, Doc? Yes, earthquake swarm ito, pero hindi March nag-start. Nag-start ito noong May 27. And kanina, meron pa rin tayong naitalang paglindol, pero kumukonti na lang din. Again, ang pinakamarami is nung between June 24 to 25 na umabot ng 30. Pero kanina, nasa 6 na lamang. So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-record natin, pero kumukonti na lang din. And as of 4 p.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 300 na earthquakes since May 27. And out of these 300 earthquakes, isa lamang yung naramdaman ng mga tao. Sir, kalinawan lang po para sa publiko, paano po natin ipaliliwanag itong tinatawag na earthquake swarm? Paano ito naiiba doon sa mga karaniwang aftershocks na nararanasan after ng paglindol sa mga partikular na lugar? Yung earthquake swarm ay sunod-sunod na lindol na nangyari sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Ngunit walang isang pangunahing lindol or yung main shock. So hindi ito katulad ng karaniwang main shock aftershock sequence. So sa earthquake swarm, halos magkakalapit ang magnitudes ng mga lindol at bahagi ito ng patuloy na pag-release ng tectonic stress. So this is unlike yung katulad ng nangyari nung June 8 sa Sarangani, meron tayong magnitude 7.8, yun yung main shock. And then may mga aftershocks tayo na mga sumusunod. Pero dito sa earthquake swarm, wala tayong ma-identify na main shock. Halos pare-pareho yung magnitude na re-record natin. Doc Toto, let's talk about yung preparedness naman natin dun sa inaasahan nating the big one. I understand tuloy-tuloy yung ating simultaneous earthquake drill. Nasaan na po tayo when it comes to preparedness? I would say that we're more prepared now than say 20 or 30 years ago. We cannot be 100% prepared. That's quite impossible. But I would say that we're more prepared now than say 20 or 30 years ago. Ang laki ng naitulong ng social media with the advent of the internet, mabilis kumalat yung information. So kapag may lindol sa Sarangani,
within seconds, alam kagad ng buong Pilipinas. And dahil dito, napukaw yung kamalayan ng ating mga kababayan. And yung sinasagawang earthquake drill quarterly ng Office of the Civil Defense, malaking tulong din yun sa pagpukaw ng kamalayan ng ating mga kababayan. So I would say that we're more prepared now than several decades ago. With all the preparations that we are having right now, itong mga simultaneous earthquake drill, Doc, ano ngayon yung napapansin nyo? Kasi sabi mo kanina, malaking tulong yung SOCMED, pero alam din naman natin na yung SOCMED, marami ding fake news dyan. Ano usually yung nakikita natin na fake news pagdating sa mga lindol, Doc? Yes, tama kayo. Of course, on the downside, dahil sa social media, mabilis kumalat yung information, mabilis din kumalat yung misinformation. So, may mga kapag may lindol or may pagputok ng bulkan, overnight nagiging earth experts yung ibang tao sa social media. So, kung ano-ano sinasabi, magkakaroon ng paglindol within this, particular day and particular time, hindi po yan totoo. Right now, wala pong technology that can tell us exactly when an earthquake would happen. So, para sa ating mga kababayan, makinig lamang sila sa advisories na nanggaling sa aming tanggapan. Sir, sa mga eskwelahan natin, tinuturo na yung duck, cover and hold para sa paghahanda sakaling makaranas tayo ng paglindol. Dahil syempre, hindi natin ito inaasahan. Pero paano po ba talaga dapat yung tamang paghahanda ng publiko kung muling makaranas ng malakas na pagyanig? Okay, so depende yan kung nasaan ka. Kapag nasa dalampasigan ka, kapag may maramdaman ka na lindol na masyadong malakas na halos hindi ka na makatayo, and kapag may napansin mo na biglang bumagsak yung level ng dagat, at kapag may roaring sound or dumadagundong na sound na nanggaling sa dagat, kahit isa man lang dito sa tatlo ang iyong pansin or ma-observe, then you move right away to a higher place kasi baka magkaroon ng tsunami. That's for the coastal communities. Now, kapag nasa building ka naman, again, yung sinasabi natin, you do the duck cover and hold during the shaking. And once the shaking stops, you evacuate na kalmado outside towards an open space. Now, yung duck cover and hold will only hold true if yung building natin is earthquake resilient. Kahit mag-duck cover and hold tayo, kahit na-master na natin yung duck cover and hold, alam natin saan tayo magtatago, kung yung building naman mag-collapse, hindi pa rin yun effective. So, first and foremost, yung preparedness natin should start with following the minimum engineering standards. Kapag nagpapagawa tayo ng bahay, make sure na kumonsulta tayo ng mga civil engineers. And kung nakatayo na yung bahay natin, meron tayong app, yung House Safe is My House app. Libre po yan. They can access this sa internet. May 12 questions doon. You just have to answer those 12 questions. And based on your answers, you would be able to know if your house is earthquake resilient or not. And my corresponding naman na recommendations. Doc, isingit ko na lang din, kumustahin ko na lang din yung sitwasyon dyan sa Mayon Volcano. Kumusta so far? Yung Mayon Volcano, ongoing pa rin yung effusive eruption niya. Nagsimula ito noong January 6. In fact, pang 173 days na ito. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng several earthquakes. In fact, between 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina, we recorded 34 volcanic earthquakes and meron din tayong rockfall events, umabot ng 222. And yung sulfur dioxide kahapon, nasa 2,076 tons per day. And yung total number of volcanic materials na binuga na ng Mayon Volcano since January 6 ay umabot na ng 82 million cubic meters. So wala tayong idea kung gaano ito kalaki. So this is equivalent to roughly 6.9 million 10-wheeler trucks. So ganun kadami yung naibuga na ng volcanic materials ng Mayon Volcano. So right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. All right, maraming salamat, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa oras. Magandang gabi po.